po yan. Kayo po ba sang-ayon na umattend sa hearing si Pastor Kibuloy? Panoorin nyo to. March 18, epektibo na ang contempt order ng House Committee on Legislative Franchises laban kay Apollo Kibuloy. Ayon sa Vice Chairman ng komite na si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, maaari ng dakpi ng House Sergeant at... Ayan, maaari ng dakpin si Pastor Kibuloy. Kung ako po tatanungin ninyo, hindi pa rin, ako sang-ayon pa rin ako kay Pastor Kibuloy na sabi niya hindi pa rin siya dadalo. Okay? Sang-ayon ako doon. Bakit? Wala namang makukitang hustisya dyan sa Senado. Wala namang makukuhang hustisya rin sa Kamara. Hindi na nga si Pastor Kibuloy ang may-ari ng SMNI. Kasi ang issue dyan sa Kamara is about SMNI. Hindi naman na si Pastor Kibuloy ang may hawak ng SMNI. Ang issue naman nitong si Ontiveros sa Senate ay yung kanyang mga kaso, di umano, sa mga miyembro, pangmumolestya, di umano. Pero sa katunayan, hindi yan dapat doon dinadala sa Senado, dapat yan dinadala sa Korte. And I side with Pastor Kibuloy. Wala siya makukitang katarungan kung ikaw ay nahusgahan na dyan sa Senado. So dapat talaga hindi siya umattend. Pero ito na nga yung balita. Bilis kilos sila. Pwede nang dakpin si Pastor Kibuloy sa Lunes. Bagamat magkakaroon po ng contempt of court, ako naniniwala, hindi nagtatago si Pastor Kibuloy. Nasa Davao lang siya. Alam naman nila kung nasan si Pastor Kibuloy. At tingin ko ay walang planong magtago si Pastor Kibuloy. Kasi kung may plano siya magtago, hindi niya na dapat dinala doon yung mga vloggers. Pwede niya nang sabihin, nasa ibang bansa, magtago na siya, nasa ibang bansa siya, pero nandito lang siya sa Pilipinas. Hindi. Dinala niya pa yung mga vloggers doon, nag-live pa, pinakita na si Pastor Kibuloy ay nasa Davao lang. Okay? Hindi po nagtatago si Pastor Kibuloy. Nasa sa inyo na po yan kung gusto niyo siyang hulihin o hindi. Pero sa akin lang, wag sana. Sampan nyo na lang sa korte. Huwag niyong ilagay sa kamay ninyo ang batas. Kasi wala namang kayong karapatang humusga ng tao. Ang karapatan lang nyo in aid of legislation. O di gumawa na lang kayo ng batas kung ayaw niya sumipot dyan. Diba? Gawa na lang kayong batas. Pero syempre, pipilit nila yan. So hindi ko alam. Baka magkagulo ang tao. Hindi po ako nagtatawag ng gulo ha. Ang sinasabi ko lang is my opinion. Baka magkagulo. Pag dinakip nyo si Pastor Kibuloy. Dahil tandaan natin, malaki din ang membership niya. At tatandaan natin, marami nang nagmamahal kay Pastor Kibuloy dahil napatunayan ni Pastor Kibuloy, hindi siya traidor. Hindi niya iniwan si Tatay Digong. Samantalang yung ibang nakinabang sa mga Duterte, binababoy ngayon si Sara. Kahit yung mga vloggers na nakinabang sa Duterte dati, kahit yung mga vloggers at mga politiko na may pakinabang sa Duterte dati, binababoy si Sara. Si Pastor Kibuloy, kahit ginigipit, kahit gustong ikulong, kahit binababoy, hindi niya iniwan si Tatay Digong. So definitely, marami ring nagmamahal kay Pastor Kibuloy. Bakit? Marami nagmamahal kay Tatay Digong. It's a fact. Maraming nagmamahal kay Tatay Digong. Mas maraming nagmamahal kay Tatay Digong. I think it's more than 31 million. Nanindigan si Pastor Kibuloy. Walang iwanan. Diba? Hindi niya iniwan. Gipitan at gipitan. Alam mo kung saan sila nagalit? Sa gikan sa masa. Pagdating ng mga vloggers doon, anong ginawa? Naggikan sa masa. Pangasar din si Pastor talaga, no? Again, that is a very strong statement. Na kahit pag initan siya, itutuloy niya ang laban. Tuloy ang gikan sa masa. Diba? Kaya tinanong nga namin yan
Tuloy po ba ang gikan sa masa? So may planning na about dyan. Meron na. Kaya alam nyo, marami nagsasabi, yung iba nga nakakaasar eh. Hindi sila naniniwala kay Pastor Kibuloy, etc. etc. Hindi naman po kasi usapan ng simbahan to. Huwag nyo po dalhin sa usapan ng simbahan. Siyempre, kung hindi kayo kabilang sa church nila, hindi kayo maniniwala. Ganon din naman ang Katoliko, hindi maniniwala sa Muslim, at ang Muslim hindi maniniwala sa Katoliko, at ang Katoliko hindi maniniwala sa Iglesia, and vice versa. Diba? Pero hindi naman usapan dito yung religion. Respetuhin natin ang bawat religion. Kaya itong mga vloggers, huwag niyong pasukin yung issue ng religion. Pati si Ontiveros, huwag niyong pasukin yung issue ng religion. Hindi po yun ang issue dito. May separation of church and state. Magkahiwalay po ang simbahan at state. Huwag niyong pakialaman yon. I may disagree with the Muslim, with the Catholic, with the KOJC, with the Iglesia ni Cristo, pero hindi ko sila pwedeng pakialaman. Simbahan, yun ang paniniwala nila eh. Bakit natin pakikialaman sila? Tingnan natin yung issue. Kung may issue kayo, dalhin nyo sa korte. Alam mo, may sabi nga ito, usapan namin kanina sa SMNI. Takot silang dalhin sa korte kasi yung witness nila, pag na-cross-examine doon, lalabas ang katotohanan. Kasi sa Senate, kontrolado nila eh. Kung sino lang yung pwede. Ano lang ang tatanong, ganun-ganon. Hindi mo pwede i-cross-examine yung witness. Ay sa Kongreso, hindi pwede. Ay sa Kongreso, sa korte, matatanong yun. Lalabas yung katangahan nila doon. Lalabas na peke sila doon. Meron nga daw silang witness na meron daw ginawa si Kibuloy sa Amerika sa kanya. Pero hindi pa siya nakapunta sa Amerika. Ganun po katindi. At sa korte, lalabas yun pag na-cross-examine yun. Diba? Eh dyan, hindi eh. Kontrolado ni Ontiveros eh. Arms si Kibuloy sa susunod na linggo. Ito ay matapos humiling ng palugit ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio hanggang Biyernes, March 15. Pinatawan ng contempt si Kibuloy dahil sa pagtangging dumalo sa pagdinig ng House Committee kaugnay ng mga umano'y paglabag sa prangkisa ng Suara Sug Media Corporation na nag-o-operate sa ilalim ng business name na Sunshine Media Network International o SMNI. Bilang patakaran, sinumang individual na pinatawan ng contempt ng House of Representatives ilalagay sa isang detention facility malapit sa South Gate ng Batasan Complex sa Quezon City. Ayan, alam mo, ito po, maraming salamat po Pastor Kibuloy sa pagsuporta mo kay Tatay Digong. Hindi mo siya iniwan. Hindi mo iniwan ang mga Duterte. Maraming salamat po. At kami, Banateros Brothers at 10 ng mga DDS vloggers, palagay ko ganito rin ang kanilang tayo. Kami ay nasa likod nyo hanggat hindi nyo po iniiwan ang mga Duterte. Ipagtatanggol ka namin, Pastor, hanggat pinagtatanggol nyo ang Duterte. Hanggat hindi nyo iniiwan ang Duterte, habang kasama ka ng Duterte, hanggang nasa side ka ng Duterte, Pastor Kibuloy, makakaasa ka sa amin, Banateros Brothers, na kami ay ipagtatanggol ka at kami po ay hindi magbabagsak ng mic at hindi magdadabog. Ha? So, ganun din si Robin, kaya namin pinagtatanggol. Bakit? Hindi naman iniwan si Pastor Kibuloy. Diba? So, ganun lang yun. O, galit na galit. Kayo na nga kumausap dito kay Cool Intensity. Sabi niya, bobong vlogger talaga to. E di ikaw mag-vlog, ba't ka nandito? Sabi niya to, mga utu-utu lang nagmamahal sa tatay nyo. Sinong gusto mong mahalin namin? Si Marcos? Hindi, sagutin mo ko, Cool Intensity. Sinong gusto mong mahalin namin? Si Marcos? Si Tambayuda? Yung mga kongresista, mahalin namin, si Ontiveros. Sumagot ka, Cool Intensity. Bobo lang daw yung nagmamahal kay Tatay Digong.
Sinong gusto mo mahalin namin? Yung asawa mo? Wag yun, bawal yun. Sinong gusto mo mahalin namin? Si Mel Robles? Sabi dito ni, si Nograles? Si Subiri? Oh, ikaw, sino minamahal mong politiko? Oh. NPA siguro yan. O kaya nga. At may nabalitaan pala kami, ha? Meron nang talaga nakaalyado sa mga makakaliwa at mga rebelde. Kaya pala may unity na sila ngayon. Unity with the rebels. Totoo yan. Nadinig namin. Lalabas namin yan sa SMNI. Sabi ni Viola, siya ang bobo, hindi tayo mga DDS. Viola James, doon ka magreklamo, wag dito. Tanga. Hindi. Sabi niya, blank page, hindi dapat mahalin ng presidenteng may surot, daga at tanimbala sa airport. Sinong gusto mo mahalin namin? Yung NPA? At kata mo, hindi ka na sumagot? Tanga. Mahalin natin si Romualdez. Gusto mo? Mahalin natin si Romualdez tsaka si Nograles tsaka si Tambunting. Ikaw daw mahalin mo si Franz. Ay, nabanggit pa si Franz kanina. Sabi. Si Pastor Kibuloy pala 74 na. Wala talaga sa itsura. Promise ha. Hindi po kami sip-sip. Pag nakita nyo si Pastor Kibuloy, wala talaga sa itsura niya. Mukhang 74. Sabi nga, tawa ko ng tawa. Mas mukha pang matanda si Franz Castro. Oo, parang si Franz Castro ang bigat-bigat ng mundo na pinabili ng suka tapos tinawag sa Kongreso. Oy, maging congressman ka ha, ikaw ang representative ng party list. Mag-recruit ka ha. Parang ganun. Mas mukha pang matanda si Franz Castro. 'Di ba? Real talk lang po. Ay nako. Ewan ko, bahala kayo kung gusto nyo mahalin si Romualdez. The next performance will start momentarily.